Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Siglang Ginto. Ako po si Dr. Andres Tan. May isang bagay akong nais itanong sa inyo. Naisip niyo na ba ang tungkol sa kamatayan? Kung isang buwan na lang ang natitira sa inyong buhay, ano ang gagawin ninyo? Ngayon lakas loob kong ibabahagi ang isang kwentong nais kong iparating sa inyo. Ito ay isang mabigat at malungkot na pagsakaya sa totoo lang kahit sa ospital ay nakdadalawang isip ang akawani na ipaliwanag ito ng detalyado sa mga pamilya. Ngunit naniniwala ako na ang paghahanda at pag-unawa ang pinakamahalagang susi upang tayo ay mabuhay ng malusog at makabuluhan hanggang sa ating mga huling sandali. Sa mahigit 30 taon kong paglilingkod sa isang malaking ospital sa Maynila, nasaksihan ko ang huling sandali ng napakaraming pasyente at 8 taon na ang nakalipas. Ako mismo ang naalaga sa aking mahal na ina sa kanyang uling araw. Nung ako ay isang batang doktor pa lamang, ang kamatayan ay isang pambihira at nakakatakot na bagay para sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang bagay na itinuro sa akin ang karanasan. Ang kamatayan ay hindi isang katapusan kundi isa pang simula na maari nating asahan at paghandaan. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maaring medyo mabigat, ngunit ito ay tungkol sa isang sandaling haharapin nating lahat balang araw. Ngayon lakas loob kong tatalakayin ang 10 senyales ng papalapit na kamatayan sa katandaan at kung ano ang mga dapat gawin upang hindi lumala ang sitwasyon. Nakatitiyak ako na kung alam ninyo ang senyales na ito, hindi kayo magpapanik at sa halip ay mas magiging makabuluhan ang inyong huling sandali kasama ang inyong mahal sa buhay. Naranasan niyo na bang biglang mawala ng mahal sa buhay? Naisip niyo ba pagkatapos na sana ay mas marami kayong oras na ginugol kasama sila, o sana ay mas maraming matatamis na salita ang inyong nasabi kahit na 30 taon na akong doktor? Hindi ko napansin ang malilinaw na pakbaba ko sa akin sariling ina. Araw-araw akong nag-alaga ng pasyente, pero noong kaharap ko na ang aking pamilya, naging isa lamang akong anak na nadala ng emosyon. Nang sabihin ng aking ina na ayaw na niyang kumain ng paborito niyang sinigang at gusto na lang niyang matulog buong araw, inisip ko lang na dahil iyon sa kanyang katandaan. Hindi ko na rin siya binigyan ng maalat na pagkain sa pag-aakalang masama ito sa kanyang kalusugan. Ngunit matapos siyang pumanaw, labis na pagsisisi ang naramdaman ko. May mga malilinaw na senyales. At kung nalaman ko lang sana yon ng mas maaga, nakapahanda sana ako. Alam kong hindi komportableng pag-usapan ang buhay at kamatayan, at sa ating kultura sa Pilipinas, iniwasan natin ang mga ganitong usapin. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito darating kung iwasan natin. Kapag alam niyo at handa kayo, mas maayos ninyong maharap ang sandaling iyon. Pakiusap, pakinggan ninyo ang kwentong ito hanggang dulo. Sigurado akong malaki ang may tutulong nito sa inyo at sa inyong pamilya. Ang unang senyales ay ang pagkawalang gana sa pagkain. Ipapaliwanag ko ito gamit ang kwento ni Aling Maria Reyes, isang 72 anyos na pasyente mula sa Cebu. Kilala si Aling Maria sa kanilang pamilya bilang isang taong may magandang gana sa pagkain. Laging kumpleto ang 3 beses niyang kain. Sa isang araw mahilig merienda at paborito niya ang tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng sinigang at adobo. Tuwing bibisita ang kanyang apo, palagi siyang masayang nagluluto para sa kanila. Ngunit isang araw bigla na lang sinabi ni Aling Maria na hindi siya gutom at tubig na lamang ang iniinom niya buong araw. Kahit ipinagluto pa siya ang kanyang manugang ng paborito niyang sinigang, iniwas niya ang kanyang mukha, at kahit pinalitan pa itong lugaw, isang kutsara lang ang kinain niya at tumanggi na siyang dagdagan ito. Noong una akala ng pamilya ay naimpatso lang siya. Binigyan siyang gamot sa tiyan at isinailalim pa sa endoscopy, ngunit walang nakitang problema. Lumipas ang 1 hanggang 2 linggo, ngunit hindi na bumalik ang kanyang gana.
Kahit anong pilit ng pamilya na subuan siya, umiiling lamang siya. Ito ang unang senyales. Sa medikal na paliwanag bumabagal, ang metabolismo ng ating katawan kaya nababawasan ang pangangailangan nito sa enerhiya. Para itong hayop na naghahanda para sa hibernation kusa nang pumapasok ang katawan sa energy saving mode. Humihina rin ang function ng digestive system. Kumokonti ang digestive fluids mula sa sikmura at bumabagal ang paggalaw ng bituka. Kaya sa panahong ito ang pagpilit na kumain ay kapag papalapit na ang huling sandali, kusa nitong nalalaman na hindi na nito kailangan ng enerhiya. Kaya ang pagtanggi sa pagkain ay isang napakanatural na proseso. Ngunit ito rin ang pinakamahirap at pinakamasakit na sandali para sa pamilya. Inisip nilang kailangan kumain ng pasyente para lumakas pero wala itong makain. Ganun din ang naramdaman ng pamilya ni Aling Maria. Ang gusto kong iparating sa inyo huwag, ninyo silang piliting kumain. Kung pipilitin lalo lang mahirapan ang kanilang mahinang katawan. May 4 akong payo. Una, huwag piliting pakainin ang pasyente. Kung makakain sila kahit isang kutsara, magpasalamat at kung hindi, huwag malungkot. Ikalawa, maalo ng napakali na bahagi ng paborito nilang pagkain tulad ng 1 o 2 kutsara ng lugaw o mali na piraso ng malambot na prutas. Ang pagtikim pa lamang ay malaking bagay na. Ikatlo, at pinakamahalaga, panatilihin silang hydrated. Painumin silang paunti-unting tubig. Makakatulong ang paggamit ng straw. Ika-4, panatilihing basa ang kanilang bibig sa pamamagitan ng pagpahit ng basang gasa sa kanilang labi. Huwag na huwag ipasok ng sapilitan ang pagkain sa bibig dahil baka mapunta ito sa baga. Iwasan din ang pagpilit sa suero, ife fluids o vitamins dahil baka mas lalo lang itong makabigat sa katawan. Kung may pamilya kayong nakakaranas nito, huwag kayong mag-alala. Tanggapin itong natural na proseso at gugulin ang mas maraming oras sa tabi nila dahil higit na kailangan nila ang pagmamahal at atensyon kaysa sa pagkain. Ang ikalawang pagbabago ay ang paggabaang oras ang pagtulog. Hindi ko makakalimutan ang kaso ni Lolo Juan de la Cruz, isang 79 anyos na magsasaka na buong buhay. Niyang nakasanayan ang gumising ng alas 5 ng umaga at matulog paglubok ng araw. Ngunit sa huling 2 linggo ng kanyang buhay, nagsimula siyang matulog ng higit sa 20 oras sa isang araw. Kahit gisingin sa umaga, ididilat lamang niya saglit ang kanyang mga mata at matutulog muli. Ganun din sa tanghalian at hapunan. Ito rin ay napakanatural na phenomenon. Unti-unting humihinto ang mga funksyon ng katawan at bumababa rin ang antas ng kamalayan consciousness. Umiksi ang oras ng pagising dahil nababawasan ang supply ng oxygen at nutrition sa utak na parang computer na pumapasok sa sleep mode bago mamatay. Sa simula, pinipilit siyang gisingin ng kanyang pamilya sa takot na baka hindi siya makatulog sa gabi, ngunit palagi siyang nakakatulog agad. May 4 na bagay kayong dapat tandaan. Una, huwag silang piliting gisingin at hayaan silang matulog ng mapayapa dahil ito ang natural na pahinga na kailangan ng katawan. Ikalawa, kahit tulog sila, hawakan ang kanilang kamay at kausapin sila ng mahinahon dahil nananatili ang pandinig hanggang sa huling sandali. Ikatlo, ayusin ang unan at kama para sa pinaka-komportableng posisyon at baguhin ang kanilang pwesto tuwing 2 oras upang maiwasan ang bedsores. Ika-4, panatilihing tahimik at payapa ang paligid. Hindi masyadong mainit o malamig at ang ilaw ay hindi masyadong maliwanag o madilim. Ang ikatlong pagbabago ay ang temperatura ng katawan. Sariwa pa sa alaala ko nang hawakan ko ang kamay ni Lola Rosa Garcia na 81 anyos. Ang dati niyang may init na kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang kuko ay namutla. Kapag papalapit na ang kamatayan, unang lumalamig ang mga kamay at dahil bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, humihina ang pagpam ng puso, kaya ang dugo ay nauna sa mga pinakamahalagang organ tulad ng utak, puso at baga. Maaring makulay asul o mamutla ang mga kukulabi at dulong ng ilong.
Ang manugang ni Lola Rosa ay nakalala at tinangkang gumamit ng electric blanket at hot compress. Ngunit tandaan ninyo ito, una balutin sila ng mainit na kumot. Ngunit huwag na huwag direktang gagamit ng electric blanket o hot compress dahil manhit na ang kanilang pakiramdam at madali silang mapaso. Ikalawa, marahang imasahe ang kanilang makamay at paa ngunit huwag diinan. Ikatlo, maari silang suotan ng medyas o guwantes upang makaramdam silang psikolohikal na init. Ikaapat, panatilihin ang tamang temperatura sa kwarto na hindi masyadong mainit. Ang ikaapat na pagbabago ay ang pattern ng pahinga. Nakita ko mismo ang pasyenteng si Lolo Jose na humihinga ng napakabilis sa loop ng 10 segundo at pagkatapos ay tuluyang hihinto sa pahinga ng 5 segundo. Labis na natakot ang kanyang pamilya at inisip na bawat paghinto ay ang kanyang huling hininga. Tinatawag itong chain stocks respiration sa medisina na nangyayari kapag humihina na ang kalamnan na kumokontrol sa pahinga at nagiging hindi na matatak ang respiratory center ng utak. Ang pahinga ay magiging mababaw, hihinto at bibilis muli. Kung mangyari ito, una, iangat ng kaunti ang itaas na bahagi ng katawan gamit ang unan para mas mapadali ang pahinga. Ikalawa, panatilihing sariwa ang hangin sa kwarto. Ikatlo, gumamit ng humidifier kung kinakailangan para hindi matuyo ang hangin. Ikapat, at pinakamahalaga, huwag magpanik. Kahit magmukhang huminto ang paghinga, huwag tangkaing gumawa ng CPR dahil makakabigat lamang ito sa katawan. Ang ikalimang pagbabago ay ang tunog sa lalamunan, death rattle. Si Lolo Thomas Mendoza, 83 anyos, ay nakaroon ng tunog sa lalamunan na parang nakmumumok sa kanyang huling 3 araw. Akala ng pamilya ay may nakabara kaya tinapik nila ang kanyang likod. Ngunit ang tunog na ito ay dahil hindi na makaluno o makadura ng lawi at plema ang pasyente dahil sa panghihina ng kalamnan sa lalamunan. Kahit mukhang nahihirapan karamihan sa mga pasyente ay hindi nakakaramdam ng sakit dito. Ang dapat gawin, una, ihilik ng kaunti ang ulo sa gilid para kusanak tumulo ang likido. Ikalawa, dahan-dahang punasan ang bibig gamit ang malinis na tissue o gasa ngunit huwag ipasok ng malalim sa bibig. Ikatlo, iangat ng bahagya ang itaas na bahaging katawan. Huwag piliting tanggalin ang plema o tapikin ng malakas ang likod. Ang ika-6 ay ang pagbabago sa pag-ihi at pagdumi. Si Lola Carmen Bautista, 75 anyos na mahilig uminom ng tubig ay umihi lamang ng 1 o 2 beses sa isang araw at ang kulay nito ay maitim na kayumanggi. Dahil hindi na sila kumakain, natural na kumukonti ang ihi at dumi at bumabagsak ang function ng kidney. Kailangan na nilang gumamit ng adult diaper. May 4 na paalala. Una, tulungan silang tanggapin ang paggamit ng diaper nang walang hiya at panatilihin ang kanilang dignidad. Ikalawa, palaging suriin at palitan ang diaper para maiwasan ang sugat. Ikatlo, punasan sila ng dahan-dahan gamit ang warm wipes at lagyan ng lotion para maprotektahan ang balat. Ikaapat, huwag silang piliting uminom ng maraming tubig dahil lamang kakaunti ang kanilang ihi. Ang ika-7 pagbabago ay sa kaisipan at kamalayan. Si Lolo Pedro Cruz, 80 anyos, ay nagsimulang magsalita ng kakaibang bagay kinakausap ang kanyang yumaong asawa o ina. Tinatawag itong terminal delirium na sanhi ng kakulangan sa oksigen sa utak at pagdami ng toxin sa katawan. Nakakakita sila nga guni-guni gaya nga yumaong kamaanak liwanag o maanghel. Kapag nangyari ito, una, huwag piliting ipaliwanag ang realidad, halimbawa huwag sabihing patay na po siya. Ikalawa, tanggapin ang kanilang sinasabi ng natural. Ikatlo, hawakan ang kanilang kamay para pakalmahin sila kung sila ay natatakot. Ikaapat, kausapin sila ng normal dahil minsan ay bigla silang nakakaroon ng malinaw na kamalayan. Ang ikawalong pagbabago ay sa blood pressure at pulso. Si Lola Elena Perez, 78 anyos, ay bumagsak ang blood pressure at naging pabago-bago ang pulso. Ito ay dahil humihina ng pagbump ng puso. Huwag ng piliting ipainom ang mga maintenance meds kung hindi na kaya at kumonsulta sa doktor.
Huwa din silang pabibiglain sa paktayo. Ang ikasiyam na pagbabago ay ang pagkatuyo ng bibig at dila. Si Lolo Manuel Torres, 78 anyos ay napilitang huminga sa bibig kaya lubos itong natuyo. Ang dapat gawin, una basain ang kanilang labi at bibig gamit ang basang swab o gasa. Ikalawa, lagyan ng lip balm ang ngalabi. Ikatlo, gumamit ng humidifier. Huwag piliting painumin ng tubig o bigyan ng yelo kung hindi na makaluno dahil baka pumasok ito sa baga. Ang ikasampung pagbabago ay ang huling liwanag o terminal lucidity. Si Lolo Ricardo Lim, 82 anyos na 3 araw nang walang malay ay biglang dumilat na kilala ang lahat, nakipag-usap at nakbilin bago tuluyang pumanaw kinabukasan. Ito ay misteryoso at parang huling pag-alap ng kandila bago mamatay. Kung maranasan niyo ito, una, pahalagahan ang sandaling ito. Ikalawa, sabihin ang inyong pagmamahal, pasasalamat at pangakong magiging maayos kayo. Ikatlo, tipunin ang pamilya. Ikapat, huwag itong ituring na senyales ng pagaling. Ito ang huling pag-ipon ng enerhiya bago tuluyang magpaalam. Sana ang kaalamang ito ay makatulong sa inyo na maghanda at masaman ang inyong mahal sa buhay ng may pagmamahal at kapayapaan sa halip na takot. Sa 30 taon ko bilang doktor, nakita kong ang pinakamalaking inaalala nga pumanaw ay ang pamilyang maywan nila. Tulad ni Lolo Roberto, si 85 anyos na mas nag-alala para sa kanyang asawa at bunsong anak kaysa sa sarili niyang sakit. Kaya mahalagang sabihin ninyo, huwag po kayong maalala, magiging maayos po kami. Marami rin ang natatakot sa kamatayan. Hawakan ang kanilang kamay at iparamdam na hindi sila naiisa. Malaki rin ang naitutulong ng relihiyon. Ang Katoliko ay naniniwalang pupunta sila sa langit at ang ibang pananampalataya ay may kani-kaniyang paniniwalang kapayapaan. Naalala ko si Lola Teresita Fila, 87 anyos, isang deboto na sa huling sandali ay humiling na marinig ang pagdarasal ng rosaryo. Naging napakapayapang nga mukha ng gawin ito ng pamilya. Ihanda rin ang bata ng simple at wag takutin. Sabihing pupunta lamang sa mas magandang lugar ang kanilang lolo o lola. Sa pagpanaw ng aking sariling ina, sa edad na 83 dumaan siya sa lahat ng ito. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, mas naging mapayapa sana ang aming karanasan. Pero hawak kamay namin siyang pinasalamatan at tahimik siyang pumanaw. Nakita ko rin kay Lolo Eduardo Villanueva, 68 anyos, kung paano siya humingi ng tawad sa kanyang asawa at mga anak sa kanyang huling sandali. Pati na rin kay Lola Josefina Ramos, 91 anyos, na ginamit ang kanyang huling liwanag para ikwento ang kanyang buhay noong panahon ng hapon at ikalawang digma ang pandaigdig. Ang pinakamahalaga, sabihin ang mahal kita at salamat ngayon na. Huwag nang mag-antay dahil ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang pagbabago ng anyo at ang pagmamahal na ibinahagi ninyo ay mananatili magpakailanman. Maraming salamat sa inyong pakikinig.